Nagalit yung judge, pinagpapaliwanag sila kung bakit. O, mga kaibigan. Pero later on, ang nangyari po, mga kaibigan, ay ang nangyari din po, nadala rin sa Manila City Jail si Ruben Taguba. Pero itong mga kasama niya na principal accused, co-accused niya, nasaan niya mga yan? O, di ba ito si Taguba, inaresto pa yan dahil yan nasa custody ng Senado. Pinuntahan ng NBI doon, kinuha nila. O bakit yung mga ibang dumadalo doon? Yung mga in-check. Ni isa doon, wala nahuli NBI O, mga kaibigan, naipatupad ba yung warrant of arrest sa mga kasama doon? Ayan ang hirap po Yan ang hirap, mga kaibigan. Hindi natin alam kung anong kaklaseng kalokohan po yan. Kaya ang sabi nga nung iba, nagagalit nga yung PNP, nagpapaliwanag nga sila Bakit? Kasi ang sabi ng PNP, hindi totoo na ang drug campaign ng administrasyon ngayon, ng gobyerno, anti-poor. Kasi puro mahihirap lang ang nahuhuli. Siguro yun ang binabanggit ng mga kwan, ng mga nagpo-post sa social media, ng mga nagko-comment. Anti-poor anya kayo kasi mantakin ninyo, yan ang lalaki niyan, pero bakit walang napaparusahan? Tama, kasi nga yung sa Valenzuela nga, wala. Mga kaibigan, ba't ganon? Bakit kapag maliliit lang, minsan nga nautusan lang. Minsan nga humihitit lang. Kung hindi huli, patay. Mga kaibigan. Marami pa dyan, tinataniman ng droga para mapalabas na nagbebenta kahit konti lang, binebenta raw yun. Mga kaibigan, Ngayon sabi ni anong tawag nito? Ni Kwan ng PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission, magsasagawa raw ng sarili nilang investigasyon. Papasok kung paano raw nakapasok dito yung Shabu na yan, mga kaibigan. Meron pang sinabi to Sino ba nagsalita rito? Yung Luna, Manuelito Luna. Sino ba ito? Kakatakot ang apelyido nito, Luna. Parang eclipse na, Lunar. Evil triumphs when good men do nothing. Yan. As the famous line goes. Yan ang sabi ni magkakandak daw sila, kaya raw sila magkakandak ng investigation. Dahil nagtatagumpay daw ang kasamaan kapag ang mga mabubuti walang ginagawa. Mga kaibigan, anuhin daw nila, alamin nila kung sino yung mga nag-facilitate, tumulong para maipuslit yung 4 billion. Yung 4 billion yung sa customs na nahuli. Ito, customs din, pero isipin ninyo, nakalabas. Ang panahon ngayon, nakakapagtaka na Ang lalaki ng container, nakakalabas mag-isa. Ano yung may paa? May isip, Talagang lahat ng krimen nangyari na dyan sa Bureau of Customs, pero laging walang kriminal may kriminal ba? Ang pinanagot doon sa 6.4 billion shabu, si Pael doon. Kung pinanagot nyo yun doon, panagutin nyo rin to. Si Isidro La Peña. Huwag kayong maging bias. Diba? Yun ang pinalabas nyo ron kasabwat si Pael doon. Kaya pinapananagot nyo. Kung hindi man kasabwat, responsibilidad niya yon. Di ganun din dito dapat ang application. Mga kaibigan. Alam nyo, pinagloloko na tayo ng batas.
butas-butas na ito eh. Itong DOJ, magsasagawa din ng investigasyon. Pag itong mga ito nagsabay-sabay, lalong gumugulo eh. Ha? Inutusan na raw ni Guevara tong NBI na mag-imbestiga tungkol nga dyan sa Cebu. Considering the huge value, ibig sabihin, malaking pera ito eh. Value eh. Of the illegal drugs involved and the relative ease by which they were transported into Philippine territory. Our investigation will consider all government agencies. Ibig sabihin, iimbestigahan din pati yung mga ahensya ng gobyerno, particular daw, itong Bureau of Customs, private shippers, brokers, cargo handlers, warehousemen, naku, patay na. Even other law enforcement agents who may have something to do with these unlawful acts. Sa bandang huli, ang matitira po dito, warehousemen, mawawala lahat yan. Para nangyari doon sa Valenzuela City. Dito kasi may binabanggit ng mga ilan daw na personality, wala namang pangalan, no ha? 11 daw yan, mga kaibigan, na mga walang pangalan. Iimbestigahan daw ang mga opisyal ng customs na may kinalaman dito na mga puro walang pangalan din. Sino yan? Kayo-kayo lang nagkakaalaman dyan, mga kaibigan. Sa bandang huli, ang matitira dito, yung nagbabantay ng bodega, yung warehousemen. Kasi sila ang bantay. Kasalanan nila yun. Kasalanan ng mga pobreng bantay ng bodega. Ang mangyayari po dyan. Parang yun ang nakikinikinita. Hindi ho ba, mga kaibigan? Pagkatapos, kasi pabubuksan daw ni La Peña, natataranta na si La Peña. Kung ano-ano na naiisip nito. Pabubuksan daw niya yung libo-libong abandonadong container van dyan sa Bureau of Customs. Ano pa ipapakita mong accomplishment? Pagka sumasabit ka, pag nabuksan na lahat yan. Alam niyo sa custom pagka gustong magpapogi, magbubukas, pero yung dati na yung nandun yun, matagal nang nahuli. Kunyari, nahuli nila ngayon, pero bubuksan yung luma. Luma na yun, mga container na yun. Pabubuksan mo. Yan, pabubuksan mo, no, makikita mo dyan. Ang tatalino niya mga yan. Sabi nga sa'yo, mismong customs, yan nagnanakaw ng kargamento Nangyari na yan, kinuwento ko na sa inyo yan, yung binulga ko, di ba pinahuli kong mga container van dyan? Binantayan ko yun, nag-one-man task force ako sa pier, sa South Harbor. Baka lain ninyo may tumawag sa akin, pumunta ka na ron sa bodega. Bakit? Inuubos na yung laman ng container na nahuli. Pagtakbo ko, dinatnang ko mga opisyal ng customs, police, mga kaibigan. Dinidiskarga. Tumigil lang sila pero nakita ko kalahati na po ang laman na nawala doon sa nahuling container van. Ako po'y magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. Brought to you by the Philippine Retirement Authority. Hi everyone. Today, let's talk lemons. Cut lemons and keep them in your bedroom.
This will save your life. We all know that lemons are loaded with a number of nutrients and vitamins. The fresh aroma of lemons is refreshing and good for health. Lemons also possess antiseptic and antibacterial properties. Many people are not aware about the various health benefits of lemons, so let's check this out. Lemon aroma is clean and refreshing. It not only brings positivity, but also helps in combating anxiety and depression. You can also spread lemon aroma in your house to stay fresh every time. Experts suggest that lemons can clean the scalp thoroughly. Lemons even provide treatment for several skin problems, including dark spots, scars, and acne. Cut a lemon in half and rub on the affected areas of your body. You can get rid of several diseases with this amazing fruit. Lemons can easily cure numerous diseases such as arthritis, indigestion, and rheumatism. Consume lemonade every day to get rid of stones naturally. It can prevent cholera because lemons are natural blood cleanser and purifier. Use lemon juice as natural air freshener to kill bacteria of all types. Cut a few lemons and leave them in your bedroom overnight. Lemon aroma will improve the functioning of your lungs and prevent breathing problems. If you have asthma, colds, and allergies, then inhaling lemon aroma can clean your throat and air passages naturally. And finally, lemons are packed with several nutrients such as vitamin C, vitamin A, vitamin E, copper, chromium, potassium, iron, and magnesium. For the Voice of the Philippines, DZRJ 810 AM, have a booming day and God bless. You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. Brought to you by the Philippine Retirement Authority. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo sa Bureau of Customs, wala ng tara, smuggling na lang, tsaka nakaw. Sipin ninyo, may smuggling na, may nakaw pa. Ninakaw eh. Nilabas mo yung container, wala lahat papeles, ninakaw mo. Inismuggle mo papasok dito sa Pilipinas, nakaw pa. Double jeopardy. Mga kaibigan eh. O magbasa tayo dito. Ito, tulungan nyo ako. Palagay nyo ba may pag-asa pa itong mga law enforcement agencies? PNP. Ha? Sabi kasi ni General Albayalde, hindi raw totoo yung sinasabi sa na anti-poor itong campaign sa drugs. Kasi raw yan daw katunayan, yung mga maraming shabu na yan, nahuli sa custom, nahuli rin sa Valenzuela. Ito naman, nakapuslit. Marami na raw yan, 24, kung 20 tonelada na yan, mga kaibigan na nahuli na yan. Yan daw katunayan na hindi anti-poor. Hindi naman yun yung pinag-uusapan dyan na anti-poor eh. Pinag-uusapan dyan, ba't ang nahuhuli lang, ang inuhuli nyo lang yung mga walang pera. Yung mga mahihirap, napapatay pa. Ha? Pero asan yung mga nasa likod nung sinasabi nyo toneladang shabu na yun? Nahuli ba yun? Naparusahan ba yun? Wala naman eh. Mga kaibigan eh. Hanggang ngayon, hindi naman umuusad mga kaso niya. Sila Espinosa nga mga kaibigan. Ang dami ng comments dito ni Arlene Tañedo Varias.
Saan galing yung baha? Yung pinaliwanag ko na eh. Sa bandang Nabotas yun, may parang island dun. Sa Nabotas, ano yun? Open landfill. Ha? Ibig sabihin, walang barrier yun. Ha? Mga kaibigan, walang mga mekanismo na ginagamit para yung i-recycle yung basura man lang. Wala eh. Ano yun eh? Open landfill lang eh. Dump site. Ha? Tapunan. Parang yung sa Smoky Mountain lang, ganun lang yun. Mga kaibigan. Kaya pag umuulan, siyempre, habang tinatambak mo ng basura yung island na yun dyan sa Minabotas, palaki ng palaki yan. Nagiging bundok yan. Wala namang umaharang dyan para hindi anurin ng tubig yan at ng ulan pagka bumabagyo. Yun ang talagang dapat nilang ipatigil, yung landfill na yun. Yan ang nagkakalat ng baho at ng mikrobyo, nagpapadumi ng Manila Bay. Si Philip Ray Pabul, nanonood daw siya sa Taguig City. Si Rosita DC, ay nanonood sa atin. Si Lloyd Dantes Casal. Si Maria Luisa Roman Silvestre. Saan po ba pinapatapon ni ERAP ang basura natin? Laki po ng budget. Doon nga, sa ano yun? Sa kay Harbor Center, sa Nabotas Landfill. Open landfill. Ang may-ari noon, yung may-ari niyang Harbor Center, yung operator dyan ng Arastre dyan sa North Harbor, tapat ng malapit sa Smoky Mountain. Diyan idinadaan yung mga basura na dadalhin dun sa Nabotas. Yan ang nagsiservisyo nun. Perwisyo ginagawa nito. Isipin mo, nagbabayad ka, gumagastos ang lungsod sa pangungulekta ng basura na itatapon naman doon sa kakontrata nilang si Chanco at saka itong si Regis Romero doon sa Nabotas para itapon doon sa dump site. Tapos, ito naman dump site dahil labag na nga sa batas ngayon yung ganyan eh. Meron na tayong bagong batas. Kailangan ng landfill yung mga merong proteksyon sa environment. Kailangan pasado sa DNR. Mga kaibigan, may bagong batas na yan na dapat sinusunod. Lumang ano yun eh. Yun yung parang Smoky Mountain, yung nakatiwangwang. Open na open. Kaya pag umulan, di ba nung araw pag umuulan sa Tondo, ubod ng baho, di ba? Dahil doon sa Smoky Mountain, umaagos yung katas nun, mga kaibigan. Kung saan-saan napupunta. Yan ang pinanggagalingan niyan, yung mga basura na yun sa Manila Bay. Yung hinakot na basura pinatapon doon, yun ang bumalik dito. Hindi yan yung basura tinatapon lang ng tao, mga kaibigan. Yun ang totoo noon na ayaw nilang ipagtapat. Hindi nila alam, nagtatanga-tangahan sila. Ayaw nilang diskubrin. Di ba? Sabi ni June Elvis Espinosa, bagsak grado ni Tatay Digong sa pag-appoint na yan sa isa pang andanar. Sabi ni Rayon, tumatyata desyo. Nga, pero tumigil nga naman tayo kanina pero nakabalik na ulit. May panibago na tayong kwan. Si Lele Conda pala, Rogelio Lele Conda, yung pala yung asawa ni Maria Luisa Roman Silvestre. Sino pa ba nandito? Ang dami. Ang daming comment ni Arlene. Hindi ko mababasa lahat yan eh. Si Rose, si Rosemary pala, oo. Si Romel Jose Liban Oronas. Pumping station, yung kaninang hindi ko nasa dulo ng dila ko, mga kaibigan. Para bang nung minsan tinanong si Erap
ano ba spelling ng vagina? Sabi niya, natigilan si Erap sandali. Tapos sabi niya, teka, kagabi lang nasa dila ko yun. Nasa dulo ng dila ko yun. Mga kaibigan, no, ngayon ito, si Edmond Gabriel, yan, nanonood sa atin. Si Mir Hernandez. Ayan. Sino pa? Sabi ni Parin Tony natin sa Mora, mula na naging mayor si Erap ng Maynila, nababoy na ang Maynila. Dito sa P.O. Campo, malapit sa Rizal Memorial, garahe na ng mga tricycle at depadjak ang kalye. Parang walang barangay. Yun. Sabi naman ni Arlene, Percy, isang halimbawa na apektado na rin kami nasa ibang bansa. I was so upset in one of my colleagues sa work. It only happened today when I'm at work. I felt humiliated dahil sa hindi maganda impression ng Dutch na yun sa presidente ng Pinas. Long story, Percy, but of course, I defend myself as born Filipino. Ayun po, ha? May mga nangangantsaw na. Ganon. Ano pa ba meron matagal-tagal nyo hindi binabanatan si Regis Romero. Sir Percy, ngayon lang ulit. Hindi naman ako naghihiganti. Alin, kung ako maghihiganti, hindi ko ginagamit ang mikropono sa paghihiganti. Kasi walang hiya na yan, nag-demand, may inutusang idemanda ako ng libel niyan eh. Wala naman. Pagdating sa piskalya, binasura din, mga kaibiti. Walang hiya pa eh, 4 na piskal pa yung pinagpaila ng kaso, pare-pareho. Sipin mo lahat yun, nagpasubway na sa akin. Nung ipa-consolidate ko, sabi ba naman ng piskal, hindi pa ba kayo nag-usap? Sabi sa akin, kaharap ko yung nagdidemanda, hindi ko kilala. Abogado raw siya. Sabi ko, ha? Sabi ko sa piskal, hindi, tuloy niya na lang ako. Ayun. Kamukat-mukat ko, tumanggap ako ng sulat, dinidismiss yung kaso. Sabi, sa panga ni Enrile kay Kim Wong, during the Senate hearing kasi meron siyang photos leaked from the CCTV. Smiling, ang galing-galing mo talaga. Talking to Kim. Hindi, dalawa sila, si Lacson. BFF ni Kim Wong yan. May pagkakaila pa ba yun? Ang sakit daw ngayon, di ba, pagkabaha ay yung leptospirosis. Pero sa gobyerno raw, meron pang isang sakit. Sa gobyerno, kahit walang ulan, may mga sakit. Ang sakit nila, sabi ni Susana de los Santos, leptospirosis. Yun, mga klepto. Ayan, ha? Si Nard Omega, good evening po. Lagi po kami nanonood sa DCRJ, Voice of the Philippines. Siguro po doon sa ating live stream, po. Salamat po, Mr. Nard Omega. Ayan. Sino ba yung maingay na abogado? Yung si Dean Ranhilo Aquino, di ba? Dean Ranhilo. Hindi pala nag-bar exam yun. Tapos naging Dean ng College of Law, Sambeda. Hindi pumasa sa bar. Kasi hindi ka nag-bar eh. Hindi ka pumapasa pa, di ba? Para maging full-fledged ka na abogado. Tapos ka lang ng law. Ako, kung totoo yan, may nagsabi sa atin. Si Jerry Neperos, sa Percy, yung mag-amang Andanar, pareho nasa gobyerno, hindi ba nepotism yan? Ewan ko kung ano. Yung mga conflict of interest, baliwala na ngayon eh. Binabaliwala na eh, mga kaibigan eh. The
bigger the knockout, the better, sabi ni June Di Valencia. Ricardo Di Guzman, nanonood po sa atin. Itong si Carmela Torres Balco, sabi niya, wala din nangyari dyan sa mga taga-immigration na yan. Bullshit. Wala na yatang matinong in-appoint. Ayan. Tama, sabi ni Philip Bray. Sa nabotas lang galing ang basura. Kasi common sense eh. Hindi ako scientist ha. Alam nyo dapat yung mga environmentalists, ba't hindi kayo kung talagang concern kayo sa environment, ba't hindi nyo pag-aralan yung nangyayari ngayon sa Manila Bay? Maliban na lang kung nababayaran tayo. Ha? Nalalagyan din, di ba? Hindi natin alam yan. Si Jojo Hermo Jose, nanonood sa atin. Si Joel Cruz. Binalikan ko itong naputol kanina, yung mga comments dito, dahil gusto ko mabasa ko lahat at mabati lahat kayo. Ha? Ngayon, pupunta kayo ako doon sa bago nating video sa live stream at babasahin ko naman ulit yung mga mababasa natin. Oscar De Jesus, nanonood na sa atin kanina. Pag nakulong at napatay, Peter Lim et al., maniniwala ako. Hehehe. Ito yata yung tinutukoy doon sa kwan eh. Hindi ko alam kung itong Peter Lim yung tinutukoy doon sa related sa drugs, doon sa pagkakapatay, doon sa Chong Sisters sa Cebu. Si Gregorio Marquez, abogado yata po ito eh. Yung section ng mga magnetic lifter sa customs na idinaan, dapat lahat si Bakin. Hindi lang si Bakin. Kasuhan yan. Examiner, yung chief examiner, tsaka yung chief appraiser. Yan. May mga ganyan, di ba? Pati kolektor. Yung kolektor, tanggap lang kasi ng tanggap ng pera yan eh. Mga kaibigan eh. Ang talagang mayayaman dyan, itong magagaling dyan, yung mga principal appraiser, tsaka yung mga principal examiner. Paano? Wala naman tayo sistema dyan. At tsaka, mga kaibigan, natandaan ninyo, wala naman nangyayari. Di ba, ilang beses na ba napapalusutan si Isidro La Peña? Noong kailan ba yung January or February yung nabuko yung tiles na nawala, ilang daang container yun? Daang container, mga tiles dyan sa MICP. Di ba nawala yun? Ang sabi ng Kongreso noon mag-iimbestiga sila. Hindi na tinuloy dahil itong si Presidente Duterte sinibak yung Deputy Commissioner. Yung si Noel ang pangalan, di ba? Nasa column ko kaninang umaga, binabanggit ko nga eh. May nangyari ba ron? Wala na, di ba? Tinanggal mo lang yung isang paano yung daan-daang container? May nahuli daw doon, 80 na ibalik daw, mga 80 container vans. Yung ibang hindi na ibalik. Alam niyo, lahat ng mga nakikita ninyo may binibentang mga imported sa mga tindahan. Madali lang naman yan eh. Halimbawa, mga ganun, tiles. Sino ba nagbebenta ng tiles dito? Di ba meron ng parang mga dipo yan, dipo? Mga malalaking tindahan, puro tiles ang tinda. Puntahan mo. Puntahan ng customs. May power ang customs eh. Hahanapin mo lang doon yung invoice, huli na eh. Alam mo na eh. Asan lang invoice nito? Yung resibong pinagbayaran nitong mga ito, saan galing ito? Imported ito eh. Yung invoice, nasaan? Yung receipt. Doon pa lang alam na, simple lang naman yan eh. Mga kaibigan, basta may imported, kahit anong imported. Etong shabu, mga kaibigan, saan mo hanapin yan? May problema tayo bukas. Kayo, lalo na yung mga nasa abroad,
ibahagi niyo sa amin paano ang sistema ng pulis sa inyo laban sa krimen. Kasi ako parang wala nang natitirang tiwala. Marami nang hindi nagtitiwala sa ating mga otoridad. Laging sa mga trabaho nila may duda. Wala ba yung kampante ang tao pagka nabalitaan, may pulis tayo? Hindi kampante ang publiko eh. Ano ba talaga ang paraan? Kasi ang mga pulis, nakikita nyo, pabata ng pabata, pawalang hiya ng pawalang hiya. Kapapasok pa lang sa pulis, walang hiya na. Nangingidnap na, ginagamit pang safe house yung mismong presinto. Di ba? Doon dinadala yung biktima eh. Sip mo, gawin mo safe house yan. Dumudalin yung kinidnap mo, kunyari, inaresto mo. Kidnapping, wala ka naman basihan. Arbitrary. Mga kaibigan, katumbas nung kidnap. Katarantaduhan yung mga pinagagawa. Ano ba? Ito bang ating law enforcement, meron pa bang pag-asa? Ikumpara natin, meron tayong nanonood sa Japan, sa Amerika, Netherlands, Europe, di ba? Ito, totoo yan, na hindi attorney si Father Ranhilo. Yun, di raw abogado yan. Pagawa-gawa ka ng konstitusyon, di ka naman marunong pala. Si Freddy Manyalak, veteran na photographer ng Manila Bulletin. No, di sa atin, no? Si Peter Ski Aragon. Yan. Si Freddy, retarded na yan. Matagal yan sa Bulletin. No, nasa Western Police District pa yan, kaibigan natin yan. Willie De La Cruz, nanonood po sa atin. Si Yoli Sarmiento, kasi binuwag ni ERAP ang EIIB dahil mga cheque ang kumpare niya ay naging smuggler na lahat. Yun. Mga tuwachat ang mga kumpare ni ERAP sa Chinese. Mga tuwachat. Kaya pati si ERAP, tuwachat. Ano yung tuwachat? Nanakaw. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi palagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong dana? Samahan mo, sumabit man yung wakas dito sa bayan. Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa mga nakinig sa atin sa Radio DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong FB Live. Mga nag-comment, sa tumawag. Sa pangalan po ni Jessa, ito po si Percy Lapid. Magbabalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang umaga! Din Ranhilo, hindi abogado, Aquino.